looking upon Jesus, who is the author and finisher of my faith. From glory to glory, I will never be the same. My heart will to serve the Lord. Always, I am in the winning side. And no matter what the enemy is trying, they are always fall and stumble. And every words of the enemy, I will bring in the footstep of Jesus. Because I am the child of God. Carefully, wonderfully made. Every prayer, every declaration that release from my mouth has power to trample on serpents and scorpions. I have overcome the world because Christ is in me. Live inside of me for a better purpose. I will do my job. I will do my work. And from glory to glory, I will serve the Lord. In the name of Jesus. So if everything by faith and by fire, I will finish my race. I will finish my race. I will run my race with the Holy Spirit. In the name of Jesus. Salapakan natin ang Diyos sa buhay. Kaya po tayong mapupang, pagkain natin ang ating mga tabi, sabihin natin, you are blessed that you are here. Hallelujah. Glory to the name of Jesus. Sino yung absent last time? Okay, glory to Jesus. Okay, ulit na. Okay, patuloy lang yung mga post natin nakaraan. Okay, so if you want something to learn, don't hesitate na listen to si Pastor pa. Kasi alam niyo po, nabibisi na si Pastor. As I tell you, mas marami tumatawag sa akin outside Palawan. Amen. That's why, kung sino yung unang dapat mag-bless, tayo yun pa. And it is very grateful to the Lord kung hindi na nag-iisa si Pastor. Lahat tayo dapat mag-arise. And I'm very glad kung mula sa Jao, Berto Princesa, meron akong makita like a prophet anointing. Amen. Like what I have or what I see in, you are more than like me. Masaya po ako dyan pa. Amen. Amen. Dahil tayo po dito in the Sundays Bank, kailangan tayo talaga natin magpagamit sa Panginoon. Amen. So, last time, we're preaching about the word of the Lord, about the songs that open door blessing. But ngayon, I'm sharing to you the prayers that open door to blessing. Amen. Dapat, kung gusto natin ma-receive yung thickness of the glory of the Lord, dapat laging excited tayo na laging may bago si Lord. Kasi yung familiar spirit will bring us into stagnation. Di ba? That's why in the word of the Lord, in the book of Haggai chapter 2 verse 9, that the glory of the latter days will be greater than the former days. Yung ginawa ng Panginoon noon, pasigit ngayon pang. Bakit po? Dahil sa kanyang sikat kami, ito yung final battle that we are facing through. Amen. Sino gusto ng negosyo? O pera na lang, pera. Yun ang negosyo. Mga Pilipino talaga, yun ang negosyo. Okay, mga Chinese, nakupag, I tell you ba, at pag sinabi mong negosyo, saan ka pupunta? Dito sa daan, maraming tao. Dito sa daan, konting tao. Ako, si San Pedro, nandun din, may umapit din. Pero ito naman siya, di Pilipino, Chinese. Sabi niya, saan may pinili mo? Doon sa maraming tao, doon sa konting tao. Dito ako sa maraming tao. Gusto ko dito ang negosyo. Amen. So kahit sa kabilang buhay, negosyo pa rin. Okay, but I tell you, Pam, I want to share sa atin, about this atin, a gospel that produces prosperity. Again, I'm not saying we are preaching prosperity gospel. Wala po yan sa Biblia, prosperity gospel. But if you share a word of the Lord, the gospel, the truth behind the gospel, it produces prosperity. Amen. Palapakan natin ang Diyos sa buhay. Deuteronomy chapter 8 verse 18, and you shall remember the Lord your God, for it is He who gives you power to get wealth. Sino nagbibigay niyan pa? Ang ating Diyos sa buhay. Sa pamamagitan ng ibinigay niya sa atin. Ano ibinigay niya sa atin? Yung mga nakatagong mga talento dyan, mga nakatagong idea. Di ba? Mga nakatagong potensyal. Okay. That He is a basis covenant. Pag sinabing covenant, either you like it or not, pagpapala tayo sa harapan ng Panginoon. Di ba? Imagine, pag sinabing pagpapala, si Satan, nagbibigay din ng pagpapala. Amen. Pero ang ating Diyos sa buhay, ang gusto natin yung pagpapala na bumula sa Kanya. But the people nowadays, they are blinded by the truth. Bakit? Si Satan, anong purpose niya? Magbigay ng delay, deny, forgotten. At tayo naman, dahil wala tayong consistency, anong nangyayari pa? Pinanghinaan na tayo ng Lord. Akala natin, hindi na mangyayari, pinag-play natin. But the Lord God that we serve, John 10:10,
nag-give us abundance. Ang kaaway natin, pag nakakaw, pumatay, mawasa. But the Lord God that we serve wants to give us abundance, overflow, abundance, and breakthrough. Amen. Lord, nag-church naman ako. Lord, nagtatayin naman ako, nagtatayin offering naman ako. Pero parang laging, parang may kulang pa rin. Diba? We see the finances of the wicked will progress. Tapos nakikita natin, yung mga hindi pa anak ng Panginoon, yung hindi mananampalataya, yung pa yung nagpo-progress. Di ba? Parang unfair naman. Minsan sinasabi natin, where is the abundance? Or we are still waiting for it. Pag hindi natin alam yung salitang abundance, hindi natin alam yung salitang I am the child of God, yung dinideklara natin kanina, prayerfully and wonderfully made. Katunayan, pag sinabi mo, I am the child of God, you are blessed. Diba? Some other, they promote themselves, I am the son of Satan. Bakit? Sa paano way? Diba? Pinopromote nila yung galit nila, yung quote nila, to the point na sasabihan nila yung kaaway nila, Y-E-W-A. So, they are angel. That they don't even know, they are walking as the son of the Bible, o anak ko ba ng ahas. Just imagine pa, si Peter, o saan si Peter, sabi niya kay Jesus, you are the son of God, and at the same way, sinabi sa kanya ng Panginoon, get behind me, Satan. Diba? Sinabi niya ng Panginoon kay Peter. Why? Why, ma'am? Bakit hindi natin alam? Even kahit gaano na tayo matagal magsamba, gaano nakatagal tayo Kristyano, sometimes may mga wrong decision tayo that make us, the serpent seed, be activated. Amen. That's why, always, ma'am, huwag dapat mabakante yung ating oras. Instead na mag-meditate ka ng mga problema, meditate mo na lang, word ni Lord. May lagi ko sinasabi, Pastor, I pray, meditate mo na you pray. I go into church, meditate the word na napakinggan natin. Bakit? Joshua 1:8, meditate my word day and night. Mapapagkaroon ka ng true success. Amen. Sino may tanong kung paano mag-meditate? Okay, that's why importante ma'am, mag-mentoring tayo sa house nyo, ha? Mentoring tayo. Hallelujah, hallelujah. Now, this prayer is not from generation to generation. It means biblically to come. From Genesis to Revelation, ang mga ginamit ng Panginoon, they are praying in this kind of prayer. Amen. So this prayer can cause an angel of miracle to move. Amen. Open doors. Yung mga black money, yung mga hindi ma-flores pa ng mga pinapanalangin natin. At tagal natin pinapanalangin, pero still stagnant. Di ba? And of course, the angel of miracle will produce miracle, produce opportunity. It is not, minsan naisip natin, ay dahil sa ekonomiya natin, kaya naranasan natin ito. Dahil sa mga budgeting natin, mali pa budget natin, yung economic downturn, mali pa. Ang ganun kaisipan, we are already captivated by the enemy. There is a spiritual enlightenment pag sinabing finances. Amen. Amen. That's why the Bible says we cannot serve God and mammon. We cannot serve God between God and money. So, maliwanag po ang scripture. Very foundational na ang kakompetensya ng Panginoon sa atin, pera. Amen. Hindi lang yan literal na pera. In fact, hindi ka makakapunta dito kung ang pera. Di ba? Hindi ka makakapunta. Kahapon ko, nasa hospital ako kahapon. And I was, my heart was pounded by the heart of the Lord. Sabi ko, Lord, nabibigatan ako mag-pray. Kasi paglingon ko ng gano'n, masakit. Tapos paglingon ko sa kabila, yung paa dito nangingitig. Grabe pa. That's why, Lord, give me more compassion to pray for them. Amen. Amen. Because if there is compassion, I tell you pa, walang curses. Walang curses. O gawain ng kaaway, malinitahan. Proverbs 26 verse 2, a course without a cause shall not alight. Ang sumpa ay hindi tatalab sa walang kasalanan. Ang sumpa ay hindi tatalab sa walang kasalanan. Okay. Pag sinabing curses, pag sinasabing nakakaranas tayo ng kakulangan, it means merong nakapasok, merong limitation, meron tayo some aspect of our life, aspect ng ating buhay, na kung saan nakapasok si Satan. Minsan, unknowingly, hindi natin alam. Diba? Okay. Curse is not randomly. Ibig sabihin, hindi yung pinipili ng pang. Minsan sinasabi natin, buti pa siya, ang yaman-yaman niya. Samantalang ako, no. All of us, nakaka-experience yan. Amen. Hindi nga na natin alam. Bakit? Occasional na kasi, nakasanayan na. Dapat hindi tayo masanay pa. Okay. It will give and receive with legal rights. Tandaan natin, ma'am, si Satan, anong trabaho niya? Hindi po yan lalaki sa atin kung walang legality. Amen. Amen. Pag sinabing legal rights, kung walang abeso ng Panginoon, hindi makakalapit si Satan sa atin. Amen. Hindi makakalapit sa pamilya natin. Pero tayo taga-tao, alin lang itinuturo natin? When there is challenges, thanks to God. Thanks to God. Ano ba? Tagaan. Pagaling ka na. Tagaan ako. Yun na lang. Diba? Ano ba? Always? To pray for them. Smile. Amen. Diba?
Di ba? Pag kahit nakasimangot na yan, mag-smile ka lang. Okay. Pag lalo nagsimangot, alam na, yung demon sa tao sa mo na yun, nag-activated. Kasi unfamiliar yung ganong engagement. Di ba? Di ba? Usually kasi tayo nagagalit agad. Okay. Ang curses will block the flow of God's provision. Will block the flow of God's provision. Before it releases physical, first, ma-release mo na ito in spiritual. Before it manifests in your hand, God wants us, maalay mo na yung heart natin. Di ba? Sabi sa verse Corinthians chapter 5, verse 5, isang pinapaintulad ng Panginoon yung sakit karamdaman. Bakit po pa? Bakit? In order for us, even our soul will be saved. Isang mayroong sakit karamdaman, akala natin sinumpa na. Pero isang hindi inalam ng Panginoon yung tunay na kagalingan. Bakit? Kasi baka yung soul natin hindi masave pa. Amen. Amen. Hallelujah. Okay, I tell you ba, no one is exempted, kahit si prophet, kahit ako, no one is exempted because curses are still active. That's why ano kailangan natin? When people have an open door through dishonor, greed, idolatry, ancestral sin. Pag sinabing idolatry, pagsamba sa Diyos-Diyosan. First, Colossians chapter 3 verse 5. Ano yung pagsama sa Diyos-Diyosan na yan? Yung katulad ng sinasabi natin, yung undying verse na lagi ko sinasabi, yung galit po, hindi ko alam. Idolatry na pala yan. Diba, diba? You can read it, nandiyan po yan. Colossians chapter 3 verse 5. Kaya iwasan natin ang galit. Kasi pag dyan ang galit, pag tinupay ka ng Holy Spirit, hindi ka na natawan. Amen. Okay, you cannot rebuke what you have not prevented. Minsan sinasabi natin, I rebuke the spirit of poverty. Hindi ka na hinatawad eh. Lord, check my heart. If there is a word na lumabas sa aking bibig na nagpupos ng poverty, minsan sinasabi natin, mahirap lang kasi ako. Diba, diba? Tao lang kasi ako. Don't you ever know that kind of word you are cultivated by the mind of Satan. Kaya huwag tayo magpaloko kay Satan. The devil is a liar. Murmuring, ayan, mareklamo. Kaya yung blessing delay. 40 days, naging 40 years. Dahil sa reklamo ng mga Israelita. Walang magre-reklamo. Amen. Amen. Pastor, marami na itong naranasan ng kahirapan. Magpasalamat kayo, wala pa kayo sa interno. Doon, maraming nahihirapan. Naghahanap ng second chance. Tayo dito, nasa lupa, marami tayong second chance. Amen. You cannot have kingdom prosperity kung marami tayong mga compromise. O pag sinabi kompromiso, sa kanalun ako magsamba, sa kanalun ako mag-tithes, sa kanalun ako magbasa ng Bible, those are the basic one na gusto ng Panginoon. Pag sinunod natin, tayo rin po yung makikinabang. Alam niyo ba yung sakit karamdaman? Pag kulang na tayo sa magsamba, kulang na tayo sa magbabasa ng salita ng Panginoon, yan po yung nagpupos ng sakit, karamdaman, kahinaan. Amen, amen. Naintindihan natin. Hallelujah. Pagkakas natin sa Diyos sa buhay. Glory to Jesus. Sometimes we raise our hand in worship, but there is in our heart uncleanness, filthiness in our heart. Amen. That's why, Pam, when we come into worship, do not depend on the worship team. Because worship is from the heart. Amen. Amen. Yung kinakanta natin kanina, the atmosphere is changing now, and the Spirit of the Lord is here. Imagine you about lyrics. Yeah. Amen. Next verse. Next ano? The evidence is all Around that the glory of the Lord is here. Hallelujah. Overflowing this place, fill our hearts with your love. Your love surround us. Kahit pangit yung pusis natin, Pam, let the word, every word manifest in your heart. Hallelujah. That is the true worship. Amen. Hallelujah. That's why if you see me naglumulos ako, hindi para sumabay kayo lumuhod sa akin because I feel every word. Hindi lang tayo sumasabay. But you feel every word. Amen. Amen. Ganun din pa, pag binabasa natin yung salita ng Panginoon. Amen. Diba, diba? Kaya sabi sa Malakay 3:6, you are cursed. Tayo sinumpa, bakit? With a curse that you rob me. Yan yung dahilan kung bakit din natin may bigay yung Malakay 3:10, yung 10%. Bakit? Because we rob. 10% of the day is 2.5 hour. 2 hours na tayo dito. That's why give the best for the Lord. Amen. Amen! That's why we are one accord. Na-imagine yung ba in the book of Acts chapter 2 kung saan all the disciple meeting in the upper room, nananalangin sila, hinihintay yung ipinangako ba ng Espiritu. They are one in accord. I tell you ba, walang worship doon. Walang background na ganyan.
They are remembering kung ano yung ginawa ng Panginoon sa kanila. And then, when they are one in spirit, I tell you pa, the Holy Spirit will overflow unto them. Amen. Amen! Palakpakan natin ang Diyos sa Glory buhay. to Jesus. Okay. Prayer that opens doors, blessing and financial. Huwag natin kalimutan. Kahit anong deklara natin, Lord, gusto ko na ganito. Lord, I declare blessing, prosperity, abundance, and yet you are not repentant. Hindi ang pakinggan ng Panginoon. The most prayer na pinapakinggan ng Panginoon, hindi yung prayer of prophetic prayer. Prayer of repentance. Amen. Amen! Pastor, sumabay na ako sa prayer kanina. Yung prayer of acceptance is not enough, Pam. It's not enough, I tell you. That's why, sa gabi pa lang, agad yung heart natin, Lord, if there is discrepancy in my heart, papasok ako sa tahanan mo, kinoconsider mo na ito, nabanan. Amen. Amen! Kasi hindi na mababa si Lord para sabihin, anak, papasok niya dito, banal ang tahanan ito. God wants us to use us so that our vessel be a flow of vessel to others. Hallelujah. Hindi ma-release yung blessing na yun without releasing our word. Lord, this house is blessed, oh God. This congregation is your congregation, not our congregation. Amen. Amen. Repentance, it is not saying, Lord, sorry. But turning our heart back to God. Dependent ka lang sa Kanya. Amen. Amen. Hindi ka dependent sa worship team. Hindi ka lang dependent sa sinasabi ni Pastor. Dapat ang declaration nyo, gabi pa lang, Lord, hindi po pwede, hindi ako papapalain. Makikinig ka lang kay Pastor. Amen. Kahit nakakantok si Pastor, makikinig ka. Nakaganyan ka kay Pastor, nakatingin ka. Buti na lang, masarap tingnan si Pastor. Kahit paano, may kunting hansa. Kahit nakakantok si Pastor, pero pag sinabi mo, Lord, hindi po pwede, wala akong matutunan. Hallelujah. At paglabas mo, Lord, parang wala akong natutunan. Anak, pero yung patient mo, yun ang pinaka-importante sa lahat. Amen! I want you to know what most important is our character. When we are listening, there is a patient. Namumod yung tinatawag natin virtue of patience. Amen! Hallelujah! Ang repentance, legal transaction yan in the spirit. Why ba? It is not one-time apology. It's a complete change of direction. Amen! Pag sinabi, turning our heart back to God, it means you're inviting His Spirit, you're inviting His Word. Amen. Hindi yung word lang, hindi yung word ni Lord. Lord, ano yung reservoir ng word mo sa akin? Amen. Amen. Then, repent. When we repent, hindi yung isa, repent tayo. And then, Lord, patawarin mo ako ganito, ganyan. And then, sabay, meron ba tayong tinatawag na supermarket prayer? Sino nakakalam yan? Man, hindi tayo tawag yan, Lord, patawan po Panginoon, ano mga pagkukulang, kasalanan. And then afterward, ano masunod? Lord, dapat ganito, dapat ganyan, dapat ganyan, dapat ganito. Dapat align. Ikaw na lang naging Lord. Ang gusto ng Panginoon, when you repent, wholeheartedly, bakit? It's not about opportunity. You repent at i-align mo, Lord, kung ano yung wrong principle in my mind, Lord, i-align mo sa tamang principle. Prinsipyo. Yun yung totoong repentance pa. Some people use money to control others, they manipulate the bagay. Kasi after ng repentance, hindi naman wholeheartedly. Diba, diba? Magtaka na kayo pa. Kung yung sitwasyon natin last year, is still, parang walang increase. Be wise. Kasi ang kaaway natin, they are under manipulating us. Kaya huwag tayong pabayag. Yung 2025, still 2026, ganun pa rin. Dapat mayroong increase. Amen. That's why ngayon pala, i-declare na natin. Idinideklara ko, mula ngayon, hanggang December. Kaya yung mga wishes nyo noong December, kailan nyo ulit binanggit yun, noong New Year. Diba, diba? Pagpamitin nyo kailan. Next year ulit. Tama, mali. Kaya dapat i-declare natin, huwag ka magsawa. Hanggat hindi pa nagmamanifest, huwag ka magsawa. I-teaching natin last time. Recite, memorize, meditate the word of the Lord until it will manifest. Amen. And this is what kind of repentance is. Lord, show me in my areas of my life, meron akong natatagong kasalanan, uncleanness, disobedience. Lord, search my heart. Kaya si David sabi niya, oh, Father God, search my heart, O Lord. Di ba, hari na po yan pa. Amen, amen. King David, but he has a heart which is after the heart of the Lord. Amen. Amen. And confess with full of humility and fear of the Lord. Kapag pinaalala sa iyo ng Panginoon, anak, mayroon ka pang ginawang kasalanan ulit. Very humble po si Lord. Amen. Yung soft voice niya, very humble. Hindi niya tayo tinitingnan. Nagkasala ka na naman kasi kaya yan ang nangyari sa iyo. Hindi, ganun yung Diyos natin, Pang. He has a soft voice. Amen. Amen. That's why Psalm 23 sabi doon, Pang. You
You restore my soul. He restored my soul. He leads me to the path of righteousness. For His name's sake. Amin naman. Ang pinupes natin, full of humility and fear of the Lord. Takot sa Panginoon. Bakit? Bakit ba? Dahil sabi ng Panginoon, sa Proverbs 22 verse 4, humility in fear of God brings riches, honor, and life. Kayamanan, katagumpayan, karangalan, ang buhay. Humility in fear of God, self-discovery to yan pa. Amen. Ibig sabihin, tayo talaga mag-discover niya sa atin. Pastor, ibigyan mo ako, bigyan mo ako ng spirit of humility, hindi ako makakapagbigay. You need to humble before the Lord. Amen. Kasi kung gusto natin ang totoong kayamanan, karangalan, at tunay na buhay, be humble before the Lord. Amen. Now, take note on this, ma'am. Ano oras na? Okay. Genuine repentance. Asan nito pa ma? It is not saying a word of forgiveness, but cleansing the punchline. Ibig sabihin, unclogging the flow of diseases, poverty, wrong beliefs. Pag isabing unclogging, ibig sabihin, mayroong mga barado ba? Mayroong mga barado. That's why mayroong sakit, mayroong karamdaman. Mayroong mga barado yung mga ugat. Diba? Don't take unclogging external but internal. God is waiting for a surrendered heart. God is waiting for a surrendered heart. Amen. Ibig sabihin, the capacity to yield before the Lord. Amen. Yung capacity to wait for the Lord. Yan yung sinasabi ko na repentance. Anong minararamdaman ka pa? Amen. That's why, siguro po yan, yung prayer of repentance, kahit hindi po pa, na-convict din ni Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Palaman natin Diyos sa buhay. When you receive the fruit and the flow of the blessing rises, hindi na mag-drip. Ibig sabihin, hindi na kunti-kunti. It will rise. Amen? And then, be faithful, be patient, doors begin to open, and then, it cancels the legal rise of poverty. Okay? It unlocks restoration. Prosperity does not start with a coin. We start from surrendered heart. Amen. Okay, story of prodigal son. You know the story pa? Hindi binigyan ng Panginoon. Ibinigay ng Panginoon yung nararapat sa kanya. Pato nabuhay siya ng waldas, nabuhay siya by his own will. Ano nangyari sa kanya na walang yaman? Kaya, ano ginawa niya? No other choice. Babalik at tutuon sa ating Panginoon. Amen. Amen. This is story, remind us. Na sinasabi ng Panginoon, huwag mong sayangin ang binigay ko sa iyo. Pastor, ano ba meron sa akin ngayon? Meron kang may kunting kabuhayan, be faithful. Amen. Kaya hanggat nandiyan may puhunan, Lord, give me the wisdom. Lord, use other people. I expect divine connection with the prosperity na ibigay mo sa akin. Kasi iaalin ka ng Panginoon sa mga tao na magiging business partner mo. That one day you will become the CEO of your business and then partnership with some others. Amen. Hindi ibig sabihin, may hawak ka ng puhunan, sige-sige lang. Naranasan ko na po yan. Napunta lang sa wala. Matuto tayong mag-tipid. Okay, hanggat wala kang binibigay si Lord. Okay? Hindi kayo ng sign lagi kay Lord. Lord, thank you for the sign. Another one. Ngayon, lagi ko po ginagawa niyan pa. Amen. Hindi mo na ako gagawa ng isang decision. Lord, give me one more sign. Panigurado, give me one more sign. Kung gusto nyo maranasan yung pangusap ng Panginoon, ask sign with the Lord. Ibig sabihin, be partner with the Holy Spirit. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Pangalanan nyo sa buhay. Let's keep sharing our live streams, our posts, and our testimonies. Let's continue to invite our family and friends, and even our online community, to join us.